Grabe, kauupo pa lang ni Atty. Claire pero nakita na niya at bumilib na siya kung gaano katindi, katalino at kalakas ang ating presidente. Sa lahat po ng campaign rallies na napuntahan po ng Pangulo, ang mga kandidato niya po mismo, ang kanyang mga sinusuportahang kandidato, ang nagsasabi kung ano ang kanilang magiging program, ang kanilang magiging proyekto para sa ikauunlad ng bayan at sa ikauunlad ng taong bayan. Siguro po, kailangan lang po talaga paminsan-minsan ang ating Pangulo ay maging transparent din siya sa kanyang nasa loobin at para po maipahatid din sa mga tao na he is not and will never be a weak leader. Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. He is a very weak leader ang karakter niya. Bangag noon, ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Isang tanong lang, paano mo malalaman kung ang isang pinuno ay tunay na malakas? Dahil ba sa kanyang mga salita o sa kanyang mga gawa? Ngunit bago mo sagutin yan, isipin mo muna ito. Ilang beses mo nang narinig ang bansag na mahina sa isang pinuno? Ilang beses mo nang narinig ang paratang ng mga kalaban na hindi siya matatag, hindi niya kayang lumaban? Pero bakit sa bawat kampanya, sa bawat hakbang, mas lalong lumalakas ang kanyang suporta? Ito ang nakita ni Atty. Claire ayon sa kanyang mga pahayag. Bagong upo pa lamang siya bilang PCO Undersecretary, pero bumilib na siya sa tapang at galing daw ng ating Pangulo. Bakit? Dahil sa bawat kampanya, hindi lang siya basta nagpapakita. Ipinaparamdam daw niya ang tunay na pamumuno. Pero teka, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon. Kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Ang sabi ng ilan, dapat daw siya maging transparent. Ipakita na hindi siya mahina. Pero kung tutusin, hindi ba ito ang matagal na niyang ginagawa? Hindi siya nagtatago, hindi siya nagpapanggap. Diretsahan niyang sinasabi kung sino ang karapat-dapat, sino ang hindi, at kung paano niya pangungunahan ang bansa ng walang takot. Ngunit bakit may mga patuloy na bumabatikos? Dahil may mga natatakot sa isang leader na hindi madaling yurakan. May mga hindi sanay sa isang leader na hindi kayang diktahan. At dito mo makikita ang malaking kaibahan. Ang isang tunay na leader ay hindi nakukuha sa pananakot o pang-aapi, hindi sa pagsigaw ng masasakit na salita, hindi sa paggawa ng panibagong takot para lang mapanatili ang kapangyarihan. Kaya sa bawat rally, sa bawat talumpati, hindi mo marinig sa ating Pangulo ang pagbabanta o marahas na pananalita. Ang maririnig mo ay diretsahang katotohanan, walang pinapalusot, walang tinatago. Dahil sa huli, ang tunay na lider ay hindi sumusunod sa lumang script ng politika. Hindi siya nangangailangan ng matitinding salita para patunayan ang kanyang tapang. Sa halip, ang kanyang mismong presensya, ang kanyang hakbang, ang kanyang mga desisyon, iyan ang magpapatunay na siya ay hindi kailanman magiging mahina. At kung hindi mo pa rin nakikita, baka oras na para tanungin mo ang iyong sarili, sino ba talaga ang tunay na may tapang? Ang mga nagsasalita na malakas pero walang aksyon, o ang isang lider na hinahayaan ng kanyang gawa ang magsalita para sa kanya? Grabe si Atty. Claire, kaupo pa lang niya pero nakita niya na ang sagot. Have mercy o God at purihin ang ating Panginoon Diyos. Awit 2 verses 7 to 8. Aking sasaysayin ang utos ng Panginoon. Sinabi niya sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay pinanganak kita. Humingi ka sa akin at ibibigay ko ang mga bansa upang maging iyong mana at ang mga dulo ng daigdig upang maging iyong pag-ari. Ano nga ba ang tunay na lakas ng isang lider?
Sa mundo ng politika, ang pamumuno ay madalas na sinusukat sa tapang, talino at kakayahang lumaban sa mga kritiko. Ngunit bilang mga Kristiyano, ang tunay na liderato ay hindi nakasalalay sa sariling kakayahan, kundi sa ating Panginoong Diyos na nagbibigay ng autoridad. Ang awit 2 verses 7-8 ay nagpapaalala sa atin na ang ating Panginoon Jesus mismo ang hinirang ng ating Panginoong Diyos upang maging hari ng lahat. Hindi siya dumaan Ang sa tamang tradisyonal otoridad, ang tamang na ahensya na pamantayan ng mag-imbestiga dito, mundo. hindi siya po siya gumamit ng kahit dahas kailanman o pananakot. magsasabi Ngunit sa taong kanyang bayan na kababaan pwede po loob kayo magalit. at pagsunod sa Kaya Ama, ganito, kaya siya ganyan. ang Hindi po yun yung nagtagumpay. pagkatao ng Pangulo. Sa konteksto ng ating bansa, may mga bumabatikos, may mga naghahangad ng pagpapabagsak ng mga lider. Pero sa huli, ang ating Panginoong Diyos ang may kontrol ng lahat. Ang tunay na otoridad ay nagmumula sa Kanya, at sinuman ang Kanyang itinalaga ay mananatili hanggang sa tamang panahon. Paano ito uugnay sa ating buhay? Una, ang kapangyarihan ay hindi galing sa tao kundi sa ating Panginoong Diyos. Gaya ng ipinakita ng ating Panginoon Kristo, hindi natin kailangang patunayan ang ating lakas sa pamamagitan ng pagsasalita ng matitinding salita. Ang tunay na pinuno ay nagpapakumbaba at nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Pangalawa, ang Diyos ang nag-aangat ng tunay na lider. Sa gitna ng ingay ng mundo, ang ating Panginoong Diyos pa rin ang nagtatakda kung sino ang mamumuno. Kaya't sa halip na matakot o magduda, dapat nating ipanalangin na ang ating mga pinuno ay magabayan ng kanyang karunungan. Pangatlo, ang tunay na tagumpay ay nasa pagsunod sa ating Panginoon Kristo. Kung ang ating Panginoon Jesus mismo ay hindi nagpadala sa takot o panghusga ng tao, tayo rin dapat ay huwag magpatalo sa negatibong pananaw. Sa halip, lumapit tayo sa ating Panginoong Diyos at hanapin ang kanyang plano para sa ating buhay at bansa. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Tandaan kaibigan, ang tunay na lakas ay hindi sa ingay ng politika kundi sa pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Siya ang may kapangyarihan sa lahat. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Itinataas namin sa iyo ang aming bansa at ang aming mga pinuno. Gabayan niyo po sila ng iyong karunungan at bigyan niyo po sila ng pusong tapat na maglingkod sa bayan. Turuan niyo rin po kami magtiwala na ikaw ang may hawak ng lahat ng bagay at huwag niyo po kami hayaan na lumayo sa iyong kalooban. Salamat po Panginoong Diyos sa inyo pong pag-aalaga sa amin at sa pakikinig ng aming mga panalangin at patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pagkatatumisam at hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.